Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today, we will read on diary entry number 1113. My soul is often burdened with suffering, and there is no human being who can understand these torments. Ang aking kaluluwa ay madalas na nagpapasan ng pagdurusa at walang tao na makauunawa sa mga paghihirap na ito. Wala, hindi daw natin kayang maunawaan ito. No human being kasama tayo doon. Dahil hindi naman natin ito nararanasan. Tayo ay nagturusa, naghihirap. Maaring tayo ay namatayan, nawala ng kamag-anak, mahal sa buhay. Maaring tayo nasunugan, binagyo, binaha, nilindol. Maaring tayo ay nakulong, na-torture. Maaring parang ang buhay natin ay sinakluban ng langit at lupa. So isipin mo na yung kakilala mo na may pinakamatinding pagdurusa, pero wala daw yun. Hindi yun makapapantay. Hindi ito pagyayabang, no? Sa bahagi ni Faustina. But the kind of suffering that she experienced can never be equaled by maybe anyone, because unang-una, sino ba sa mga tao ang maghahangad na akuin ang pagpapakasakit ng ibang tao? So pati kasi yung paghihirap ng ibang tao, pinapasan niya. Parang si Jesus, no? Pilit niyang ginagaya si Jesus. Subalit, syempre, hindi rin niya mapapantayan ang paghihirap ni Jesus, because that is the mission of Jesus. No one can equal that. But then, sa bahagi naman ng mga tao, mga kaluluwang buhay, the living souls, may mga itinakdang mga tao, no? But we do not know how much suffering other people are experiencing compared to the sufferings of Faustina. Maybe meron din namang makauunawa niyan kasi may mga pareho rin na nilalang na nakaranas ng ganon. Ang point lang dito ni Faustina is hindi ganon kaordinaryo. No? Kung mayroon mang papasa ng pasakit na katulad ng sa kanya, iilan din lang. Hindi napakarami. But for most of us, we can never understand these torments. Kahit ako, nung nag-uuna tayong nagbabasa ng diary, sabi ko, ba't naman ganun si Faustina? Ba't naman pati yung sufferings ng ibang tao, kinukuha pati niya? So, she is not helping those people, no? Kasi, syempre, may kasalanan yung taong yun. Halimbawa, and that person has to pay for whatever mistakes that person had done in his life. So we're not teaching the person to correct his or her mistake kung aakuin natin yung kanilang kaparusahan. But then again, it is for the sake of that soul and not for anything else. So that soul may be lucky enough or destined to be supported by Faustina. Siyempre, makakaranas pa rin naman ng kaluluwang yun ng ibang pagpapakasakit sa buhay. But the point here is, all these things, Faustina are doing all these things for the sake of souls, not for her own glorification, not for her to brag about, no, hindi para ipagyabang, no, ako ganito, ganyan. So, if there's someone
who mastered the benefits of suffering. It is Saint Faustina. Napaka anong halimbawa, no? Eksaktong halimbawa of a person who has united closely with the sufferings of Christ, all for the salvation, all to save souls. So tayo, gawin lang natin kung ano yung kakayanan natin. Of course, may inilaan din naman para sa atin. No? Hindi naman lahat ay inihanda ng Panginoon katulad ng kaluluwa ni Faustina. In our own little way, let us continue to pray for souls, to pray for one another, to save souls, and to unite whatever sufferings we are experiencing every day to the sufferings of Christ, of Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng ating pagdurusa sa pagdurusa ng ating Panginoon, naiibsan ang ating mga pasakit and at the same time, nakapagliligtas din tayo ng kaluluwa. Of course, in our own little